Alam niyo ba na mayroong dalawang uri ng presidente ang Pilipinas? Ang unang uri ng presidente ay ang leader. Siya ang nagdidikta kung ano ang dapat o hindi dapat gawin para sa ikabubuti at ikauunlad ng ating bansa. At ang pangalawa naman ay ang presidenteng puppet. Siya ang kabaliktaran ng leader. Dahil sa halip na siya ang nagdidikta, siya ang dinidiktahan ng mga oligarchs o mayayamang tao sa likod niya sa kung anong mga dapat o hindi niya dapat gawin. So ang presidenteng puppet ay walang sariling utak, walang sariling desisyon. Siyempre dumidepende lang siya sa mga oligarchs na nagdidikta sa kanya. So pag puppet ang presidente ng ating bansa, lalong maghihirap ang mga kababayan nating mahihirap. Dahil ang mga oligarchs ay walang pakialam sa taong bayan. Dahil mga pangsariling interest lang nila ang kanilang inaalagaan. Kaya ang puppet na presidente ay nagiging bulag, pipi at bingi sa mga boses at hinaing ng taong bayan. Dahil isa lang siyang walang kwentang sunod-sunuran. Pero matulungin naman sila sa bayan. Dahil sa 100% ng pondo ng gobyerno, 70% ang ibubulsa nila. Ang 10% ang sa atin. O di ba? Patas na patas ang hatian. So pag puppet ang presidente, oligarchs ang namumuno sa gobyerno. So sa mga naging presidente ng ating bansa, nakakita ka na ba ng presidenteng leader? Yung tipo na siya dapat ang masusunod. May paninindigan at may sariling desisyon. Yung tipo na di siya nagpapamanipula sa mga taong nasa likod niya para kontrolin siya. Kung walang ganitong abilidad ang isang presidente, siya nga ay literal na puppet. Naiintindihan ko na merong kongreso, senado at mga miyembro ng kanyang gabinete. Pero nasa kanya pa rin ang huling desisyon kasi siya ang presidente. Isa yun sa mga dahilan kung bakit ang daming gustong patalsigin sa pwesto si President Duterte. Dahil ang gusto ng mga oligarchs ay puppet na presidente. Kitang-kita naman sa karakter ng isang President Rodrigo Roa Duterte ang pagiging matapang, may malasakit sa bayan at sa taong bayan. At siya ay anti-drugs, crime and corruption na hindi niya lang basta-basta pinangako o sinabi na patunayan niya na sa Davao. At siya ay parang pison na handang banggain ng lahat para lang sa magandang kinabukasan ng ating bayan. Ito ang dapat na karakter ng mga opisyal ng gobyerno natin. Yung tipo na makabayan, hindi makapera o makasarili. Kailan kaya tayo magkakaroon ng bagong Rizal, Bonifacio at Antonio Luna sa gobyerno natin? Meron akong kilala pero nag-iisa lang siya at siya ay si President Rodrigo Duterte. Kailangan natin ng mga katulad niya para magkaroon naman ng certified leader ang gobyerno natin. So para sa mga oligarchs, ang ganitong klaseng pinuno ang hadlang sa demokrasya nila. Ang demokrasya kasi ng mga oligarchs ay pagiging malaya. Malayang magnakaw sa kaban ng bayan. Malayang makipagsambuatan sa mga drug lords at smugglers para malaki-laki ang kickback. At ang favorite nila ay gawing mangmang at ignorante ang taong bayan gamit ang telebisyon, radyo at pahayagan. Ang layunin kasi ng mga tae, mga tao na to ay pahirapan tayong lahat. Kaya dapat ang susunod na Pangulo ay makisama dapat sa sistema ng mga oligarchs na to. Dahil kung ang susunod na presidente ay magiging hadlang sa mga plano nila, ibabagsak nila ito gamit ang mga ninakaw nilang pera na tinuturo nila mga kapangyarihan nila. So yun ang dahilan kung bakit maraming gustong ipaligpit o patalsigin sa pwesto si President Duterte. At kung sino man ang magbulgar na mga bagay na to sa publiko ay siguradong yayariin nila. Well, I know the consequence ng lahat ng mga bagay na ginagawa ko because whoever speaks the truth will get eliminated. Pero bakit ako matatakot sa kamatayan kung ang kamatayan ang magiging tulay para makita ko ang Diyos na nagbigay sa akin ng misyon na to? Ang mamatay ng dahil sa pagmumulat ng mga mata at kaisipan ng aking mga kababayan ay ituturing kong isang malaking karangalan. Kaya handa kong itaya ang aking buhay kung ang kapalit naman ito ay magandang kinabukasan ng aking bayan. So ngayon, kung isa ka sa mga nagagalaiti at galit na galit sa presidente ko, isa ka sa mga nalinlang at nagawang ignorante na mga oligarchs na to, oo, nagmumura ang presidente ko. Parehas kami, parehas kayo, pare-parehas tayo. Nagmumura ka rin, kaya huwag kang hipokrito. Ang minumura niya ay ang mapang-abusong gobyerno na pag hindi natin sila napigilan, ang ating bayan ay gagawin nilang impyerno. So ito ang tanong sa iyo at sa inyong lahat dahil dalawa lang ang pagpipilian natin lahat. Presidenteng leader o presidenteng puppet? O kaya naman, simpleng tanong na lang, pagbabago o panggagago? Namili ka. So sa mga kababayan ko, pinagpipilitan pa rin sila ang tama at walang punto ang mga pinagsasabi ko, gaya ng mga anti-Duterte, anti-radical change. Simpleng mensahe lang ulit ang ibibigay ko sa inyo. Naway sa pamamagitan ng mga salitang binigay sa akin ng Diyos Ama, maliwanagan at malunasan ng mga kamang mga nyo.